Kompleto na yung batch number natin. Ilalagay na lang natin ito. Dito sa ilalim yung mga batch number para hindi kami mawala kung alin na yung mga iha-harvest. Wow. Iba't iba yung shade niya. Brown papunta sa light brown. Okay, so dito ulit tayo sa farm. Check lang ako dito ngayong umaga para makita kung may mga kailangan gawin bukod doon sa morning chores natin na ginagawa ni Jema at John Paul. So itong ating isang feeds dito, yung Tegra 1000, hindi siya naka-tumbler. Nilagay ko lang sa tumbler kasi baka dagain. Dito nag-chore si J-Man sa ating batch baka na sa batch 25 sa grower house. Ano mga gagawin dyan, J-Man? Chores, lalagyan tubig at feed ng feeds. Ano lalagay sa water natin? Tubig lang. Tulaki na isang kilo na ulit sa sarap. Lagyan ito ng tubig. Ito naman tayo sa ating lettuce, no? At lalagyan natin ng bagong batch number yung mga batch natin. Kasi yung mga batch numbers natin, una kulang, tapos pangit na. Yun know. So baguhin natin ito. Meron tayong laminated na walang lahat ng talian para maisabit natin yung batch number. So yan, ganyan lang mga kailangan kong gawin. Kasi pag ito ay gagamitin na, sabit lang yan ganyan dyan. Yan. So merong batch number yung ating lahat ng batches. Hindi tayo maliligaw kung anong date siya nasow at anong date siya maha-harvest. So marami rin tayo doon. Gawin natin yung lahat. So natapos ko na yung mga batch numbers. Yan. Ang una kong gagawin, papalitan ko yung mga batch number na nandito, yung existing. And then lalagyan ko yung mga wala pa. So dahil nagkulang, mo, dito ko nilagay yung batch number yung isa. Batch 26. Nasow siya no 4/27, harvest ay 6/13. Okay, kupahin ko lang yung ulan. Okay, yan o. Kikita natin siya sa ilalim. Kompleto na yung batch number natin. Ilalagay na lang natin ito. So yan, kita sa ilalim yung mga batch number para hindi kami mawala kung alin na yung mga iha-harvest. So itong iba dito naman sa ating seedlings. Ito, may bagong tanim pa dito, kahapon lang to. Nagka-crack na siya. So yan, may batch number na batch number. Tapos yung tanim kahapon, may crack na. Sisimula na yung kanyang germination na trigger na. Yan. Ay, tapos na ang duty ko. Yung ibang gawain dito, sina John Paul na bahala. Punta tayo kay Jambi. Tama natin, no? Daming buto ng damo. Yan.
Okay, galing dito si John B. Papunta siya doon sa dulo na yun. Maglalakbay siya. Oh, dito. Oh, bulper. Oh, pangarap. Lundag-lundag naman si John B. Naabot niya yung dahon na yun. Ipit natin yung dahon. Okay na, John B. Huwag na kita molasses. Tayo tumingin sa ating layers 2 muna. Ilang araw na matagim ah. Pero, kumusta kayo dyan? Egg production. Dalawa. Ikaw. Apa? Ayan. Ikaw. Talo din. Ay, sorry. Sorry na. Diba? Para dito sa ating layers 2. Ito ang 4 na itlog. Itlog na akong itlog. Ingat ka. Ganun ka lang. Ano ah? Ulit na kami siya. May apat tayo dito. Check natin sa layers 1 kung ilan doon. Oh, good morning, layers 1. Balita sa buhay-buhay. Itlog na ba kayo dito? Kinain. Bagay puro imik lang. Isa. Yun, 4. 5. Ito. Ang tagapantay dyan. Walo. Okay. So layers 1, meron tayong 8. Ang kaganda dito, wala na masyadong may itlog sa baba. Kaya mga itlog malilinis. Ang lilinis ng itlog. So may 8 tayo dito. 4 kanina. So total ng 12 eggs ngayong umaga. Daling ko na muna sa farmhouse. Baka madali pa. Ang nakakatuwa dito, yung iba't ibang shade nung itlog. Brown egg siya lahat, pero depende sa edad syempre ng manok, sa line, at sa natuka niyang damo, or what. Yan na. Iba't iba yung shade niya. Brown, papunta sa light brown. Tingnan naman natin itong Organes na bigay sa atin, kung ano yung status ng mga tandang natin dito. Kasi diba naglagay tayo ng roost bars on top of yung mismong structure. Lalaki na, pwede nang katayin. So okay yung pagkakalagay ng ating feeder, okay din yung waterer natin, hindi nagdudumi. Kaya ating rooster, siguro mga 1.7 kilos na to.
Okay, so yun na muna para dito sa chores ngayong umaga. Yun lang, peace.